For today's stock chart analysis video, magre-review tayo ng 6 na stocks. So that's EW, Converge, PhilREIT or PhilRT, and then PNB, PX, and then LC. Syempre, bago lahat ng mga individual stocks na yan, so puntahan muna natin ulit ang PSEI for the overall market conditions. So sa last stock chart analysis, napag-usapan natin kung ano yung nangyari na volatility sa market dahil sa tariffs, yung laban o bawi na tariffs na inimpose ni President Donald Trump. So basically yung nangyari sa PSEI is that nagkaroon ng move downward, kasi negative yung unang pag-accept sa news about sa tariffs. Tapos tumaas, and then eventually bumalik din tayo sa previous range. So that's why nakikita nyo itong box na to, ito yung downward move pababa, and then up move, ayan, pataas. So andito na ulit sa range. And then ito kasi yung major supports ng PSEI. So yung around sa 5,860 na area, kasi dito yung naging bottom ng market nung end of January, first week Feb. And then itong 5,696 or 5,7, which is matagal na support nung 2022. So eto, andun pa rin tayo ngayon sa uncertain market conditions, kasi andun ulit tayo sa consolidation, and makikita nyo yung MA20 and MA50 parang laban bawi lang, piercing lang, penetrating lang yung candles dyan. So yung MA100 pumasok na dito sa range. So kapag lumakas yung market and nag-breakout yan sa range na to, pwedeng signal na pataas yung market further because above na yung lahat ng candles sa MA, tapos nakapagbuelo na siya. So kung titingnan natin, ayan yung current range ng PSEI, pero syempre ito yung naging buong range niya for the whole year. So malaki-laki kasi from 5.8 5.820 upwards of 6.4 mga ganong range. So pag nalagpasan niya tong box na to and then above siya ng MA100, then possibly may chance na lumakas yung market further. So punta na tayo sa una nating stock na i-review. So that's EW. EW or East West. So, hindi rin ligtas sa overall market conditions. Pababa talaga siya during this period na uncertainty and volatility sa market. So, ang nangyari kasi sa EW is nagkaroon siya ng 52-week high breakout. So, ito yung previous range niya. Pansin nyo, medyo malaki-laki. So, ito yung previous high and then nag-breakout. Tapos, nag-create ulit siya ng bagong box sa taas na yon. So, bagong range. So, ito yung possible consolidation sana niya. Kaso, nagka-breakdown tapos move downward. So, ang nangyari is basically yung EW, bumalik siya dun sa range niya, ng 4Q 2024, so fourth quarter. So ayan, October pa niya na range. So ngayon, hirap siyang makabawi at maka-above dun sa 10.42 area ulit, para makabalik sa dito niyang previous range. So basically, weakness ngayon sa EW kasi bumaba siya ng sobra, bumalik ulit siya sa consolidation tapos hindi niya ma-overcome yun. So pagiging optimistic lang siguro sa EW if mag-consolidate siya dito sa area na to. And then, sa kanya, itetest itong bago niyang 52-week high, which is 10.88. But, of course, kung malakas talaga yung market, diba? Kung mag-breakout yung PSEI and then madamay itong EW, then it's a possibility na itest niya kaagad itong 10.88 52-week high. So, if that happens, kung mag-breakout man siya dyan ng earlier or mag-consolidation muna before mag-breakout, the possible next resistance is itong area na to, yung 11.96 to 12. And, ayun nga, the reason why after mag 52-week high breakout, tas nagkaroon ng bentahan dito is na-reach na yung multi-year high resistance niya, Ito pala yun. Nung 2021, nung July. So, basically, ayun yun. Yung 10.80 pala. So, ang nangyari sa EW is a double top resistance spanning 4 years, 2021 to 2025. So, yun, mukhang malakas-lakas na resistance talaga tong 10.80. So, ito yung worthy abangan pag nakapag-breakout pa siya sa price area na to. Ibig sabihin, malakas yung buying pressure because nagkaroon na ng resistance before, bumaba yung price, tapos trinay niya pang i-breakout ulit, for the third time. So, yun yung worthy abangan dun. So, next up, Converge. So, sa Converge, 52-week high breakout dati, nung March 2025. So, that's last month dito sa area na to. And then, nag-breakout nga siya. Nag-create ng new consolidation dito sa area na to. Tapos, nag-breakdown. And of course, because of the happenings last week regarding na naman sa tariffs yan. And heavily affected yung Converge kasi syempre, PSEI siya or blue chip na stock, part ng index. And then, ganun din yung nangyari. Parang EW lang din, diba? Nagkabentahan, tumaas, and then, nahirapan siya ngayon lagpasan yung previous range niyan or hindi niya maabot yun. So, gayang-gaya yung move ng PSEI din, diba? Bumaba, tapos binawi lang, binalik
babalik lang sa dating position niya. So, ito yung current resistance ng Converge, which is an immediate resistance niya. 1-month resistance lang kasi yan yung recent swing high. But, ito talaga yung main resistance, no? Yung 19.98 to 20. Kasi yun yung resistance niya before. So, 2 years ago pa yan, nung 2023. So, ang possible next na maging resistance nito after mag-breakout dyan is possibly itong area na to, no? Because may previous support dito and then naging siya ng resistance here. So, that's 29.50. Okay? So, yun yung mga prices to watch out sa Converge. So, still, kahit nagkaroon ng bentahan na bawi, nasa consolidation phase pa rin siya ngayon, malakas talaga yung Converge, no? Kasi intact pa rin yung trend niya. And maganda yung volume ng recent days. So, kung magkikita yung very technical about it, ito yung create niyang bagong range, no? So, ito yung possible niyang ma-reach pa na levels, itong bottom na to. Kung humina yung market, then the possible next support is this area, which is a part of its bigger consolidation na matagal na talaga. So, since ano pa to, last year, September. So, pag bumalik siya dyan, and then andito lang, so possibly ito yung mga bottom niya, no? Yung 16 towards 15 pesos na area. So, 16 to 15 talaga yung kanyang malakas na support area. Kung mapapansin nyo, never na siyang bumaba dito ng 15. So, lahat sinasalaw every time pumapasok doon. So, swing trader, if you're in the range, no, ito yung magandang pick up. And then, of course, kung break out the resistance that are here available. So, next up, PhilRT or PhilREIT. So, this is the REIT, no, of PhilInvest. Medyo malaki na talaga yung consolidation ito. It's actually multiple consolidations of a larger consolidation. So, ito talaga yung mismong consolidation niya eh. So, yan, kita naman, di ba? Meron tayong double top sa price ng 329 or 330, no? Pwedeng ganung levels. So, ito yung kanyang major resistance talaga. And then, ito yung support niya sa range na to, no? And arguably, pwede din ganito lang kasi pwedeng nagkaroon lang ng bentahan tapos nabalik lang din naman. So, pwedeng ito yung i-respect niya talagang support. But if we're going to be technical, of course, ayan yung kanyang buong consolidation. But it's making a short consolidation and tight consolidation, no? Itong area na to. If mag-breakdown yung PhilREIT dito, then that means ito yung possible niyang maging base, which is 2.84. So, as mentioned, ayun yung mukhang major support niya talaga. And then, final support sa range na to is around 2.66, no? 2.70. Pwedeng yun. But, of course, if lumakas yung market, then, if mag-breakout siya dito sa range na to, then the next resistance to test is yung 3.30 na area. So, pag nag-breakout yan dyan, then the next possible resistance, ito na, medyo malapit-lapit lang din, no? Itong previous consolidation lang din niya na nagkaroon ng top. So, ang maganda talaga abangan basically is yung 3.50 na breakout niya. Kasi, bukod sa multi-year high resistance, no? Nung 2023 pa niyang resistance yun, halos maltaas yung upside because wala nang malapit na sobrang na resistance. Pero mukhang malayo-layo pa, no? Kasi depende talaga sa lakas ng market. So anyway, I think most people who ask about PhilREIT, hindi naman talaga tinitrade to na parang momentum or swing or breakout traders, diba? Kasi it specifically caters to yung mga fundamental investors, no, or yung pumapasok ng stocks for dividend income. So probably a good opportunity, no, to accumulate kasi ang tagal na ng consolidation ito, no. So most likely bawing-bawi na sa dividends kung nakapasok ka sa late 2023 or early 2024. So ayun, to watch out lang talaga is pag nag-breakdown siya dito kasi yung next support niya around 2.80 na, diba? So but if of course if you're here for the dividends, then mas gugustuhin mo sigurong mag-breakdown talaga siya para makakuha ka pa sa mababang price. But of course, if you're gonna trade this, hindi okay, no, na bumagsak pa siya ng 3 below. So, next up, PNB. Nag-breakout siya sa kanyang multi-year high resistance, no? 4 years. Kasi November, no? So, 4Q 2020. And then, lakas ng tinaas niya. And then, yung huling range niya na ginawa is this area actually, no? Ito. Tapos nag-breakout siya ulit doon and nagkabentahan pero naging support ulit ngayon yung previous resistance, no? So, nagkakaroon ng double bottom dito and ito yung kanyang previous high. So, basically, meron siyang sobrang laking range. Ito na yung bago niyang range, no? Nagiging support niya to. So, ba't ba nagkaroon ng bentahan sa PNB? So, try natin lagyan ng line dyan. Walang masyadong kitang resistance, no, nung nilagay natin yung line sa 50.90 plus. Kasi supposedly, ang resistance niya around this area. So, ito yung possible, no? Kasi may mga previous support
sa area na to, yung mga previous support dyan. So, possibly, ayun yung naging resistance. So, siguro nag-overshoot lang ng onte yung resistance. So, ayun nga, no? Nag-overshoot lang ng onti pala yung price and then nagkaroon ng bentahan. So, 50 talaga yung nakapigil sa kanya. Kasi kung hindi sana nakapigil yon, then most likely, ang next sanang resistance ng PNB, ito na. So, yung around 55 pa dapat kasi may double bottom support dito. So, ngayon, if humina pa yung PNB, no? If mag-breakdown siya dito and babalik siya sa previous range niya, then of course, the next support is around 40.95, diba? Kasi sabi nga natin, ito yung previous range niyang ginawa before siya nag-breakout. So, ito na siya. And kung bababayan dyan, most likely, hahabol na yung MA50 eh. So, ibig sabihin, ang magiging support niya is MA50 and then itong range na to. And pag bumagsak yan dyan, most likely, consolidation ulit or down move further, no? Kasi pag bumaba siya dyan, medyo mahirap na, no? Na from here, mabawi niya kaagad in a span of a few days, ganyan. So, most likely scenario, pag nag-drop siya dito, baka dito na siya gumawa ng panibagong consolidation somewhere dito sa area na to before siya mag-move upwards ulit sa MA20, no? Pag malakas pa siya. But of course, pag humina, then malayo-layo talaga yung next niyang support kasi 32 na ulit yon. So, tingnan natin, no? In the coming days or weeks, kung mahuhulog ba yung PNB or magko-consolidate siya ulit dito para i-test yung 50 na resistance. So, PX. So, sa PX, no, yung resistance talaga niya is yung 7.29. So, that's the multi-year high resistance at 2021 pa, no? So, 4 years ago. So, medyo malaki, no? Yung bagong nakreate na range ng PX. So, grabe yung nagkaroon na bentahan, no? Because of the tariffs, talagang gap down. Tapos, ang laki ng range na binaba niya. So, from the highs, grabe, 20% drop. Nabawi lang din agad. But, nag-create nga siya ng bagong range dyan. So, ito yung bigger range and then possible smaller range ito or here. So, as long as hindi siya siguro mag-drop ng 6.85, okay pa. Kung dito lang siya mag-consolidate sa area na to. Before niya i-test ulit, no, yung breakout ng next resistance. But, of course, medyo nawala ng buying pressure. And puro bentahan yung nangyayari. But still looking good kasi intact pa yung trend. Above pa rin siya ng MA50, MA100, and then lumalaban lang, no, yung MA20. So basically, ito yung base niya ngayon pas MA20. So pag nag-drop pa to ng 6.85, possible support 6.63, tas ito na talagang lower range, no. So siguro sobrang sama na pag nag-close pa siya below 6. Tapos malakas yung bentahan. Kasi most likely, mahabol na ng MA50 to eh and papasok na siya sa range na to. So, pag nag-drop yan ng 6, ibig sabihin, bagsak na siya sa MA50 tapos bagsak pa sa range. So, ito yung magiging itsura ng candle. So, masama, no? Pwedeng tapos na yung move upwards and matagal na naman ulit ng consolidation before siya mag-go above ng 7.50 or even 7. So, yun yung iniwasan natin na mangyari. So, next up, LC. So, sa LC, medyo malaki talaga din yung consolidation nito, no? So, from 2023 pa, 4Q. So, ibig sabihin, lagpas 1 year na consolidation. So, looking at the chart, possible ito yung base, no? Around this area until this area sa 0.61. I mean, 0.061 pala, no? So, the thing about sectors, no, pagdating sa PSE, madalas kapag nagbo-boom yung isang sector, nahihila or nasasama niya, no, yung mga ibang stock sa part ng sector na yun. So, APX, PX, di ba? Those are mining stocks. So, kung yung mga mining stocks na related sa fundamental reason kung ba't tumaas yung ibang mining stocks, madadamay din yun. And kung papansin mo, APX, PX, no, possibly, kasi mag-sister company ata sila, no, and PXP, no, mga mining and power, yung mga nag-ano ng oil, ganun. So, if yung LC, hindi siya nag-move higher despite the sector doing good, then most likely hindi sila affected, no, nung fundamental reason na yun kung bakit. So, ang reason kasi sa APX kaya siya tumaas because tumataas yung gold eh. And I think APX is a gold mining company. So, yung Lepanto, hindi ko sure, no, LC, if it's a gold mining company. Kasi kung gold mining company to, siguro tumaas na to noon pa eh. Since sobrang baba ng stock, tapos madali siyang pataasin, so dapat tumaas na to noon pa lang, diba? So, probably naiwasan ng market players kasi hindi part ng fundamental reason kung ba't tumaas yung APX. Kaya walang nangyari dito. So, if you were lucky enough na nakuha tong stock na to around this area, no, nung early 2025, then if you're range trading this, no, okay ng selling area tong resistance niya dito, yung above range, kung i-range trade mo lang. Kasi yung mga ganitong stock, mahirap tong gawing investment or dividends, no, kasi parang hindi nga to nagbibigay ng dividend income, eh. So, parang shell company ata to, no, or sobrang baba nung value ng company niya. So, alam ko, this is a fourth liner, no, so most likely mababa
bumaba pa yung market capitalization nito ng 5 billion or 10 billion or less than that. So, yun. But, syempre, no, hindi natin mape-predict talaga yan. Pag nag-breakout siya, tapos lumakas yung volume, then it's a possible entry, no? Depende lang sa ipapasok mo na position, di ba? Kasi kung sobrang illiquid, no, walang masyadong pumapasok, pero may breakout siya, then hindi rin worth it kasi kung hindi naman kayang i-accommodate yung position size, and baka mahirapan kang mag-sell or exit kung illiquid siya kasi walang ibang gustong bumili ng stock. So, yun lang. Importante risk management, tapos watch out for the volume kung iti-trade mo to kasi mahirap pumasok ng maayos na allocation dito and mahirap din ilabas eventually kapag nagkabentahan na. So, ito yung mga stocks na dapat sobrang binabantayan mo kung gusto mo siyang i-trade. Yun. So, that ends the stock chart analysis video. So, again, kung meron kayong ibang stocks na request, no, pwede nyo ilagay lang sa comment section and then ko-cover natin yan for the next stock chart analysis video. Thank you for watching.